So, short review po muna tayo at pag-aral natin mamaya itong mga current events or recent news. So, dito, kung alam niyo na nakasubaybay kayo, kung hindi man, balikan po ninyo yung mga nakalipas natin na pag-aaral para lang maintindihan po niyo ito. Ako nga, binabalik-balikan ko rin eh. Oo. So, nagsimula tayo doon sa Revelation chapter 12. Doon na sa ipinakita ng Diyos kay John the Beloved, yung pangitain doon na mayroong dragon, may 7 ulo, mayroong babae na nababalutan ng araw at ang kanyang paa ay nakatayo sa buwan, ganon. So, pinag-aralan natin yon. And then we found out doon sa Revelation chapter 12 na ang babae, yun pala ang Hebrew race where Christ was born in the flesh. So, particularly, the Hebrew Israelites. Ibig sabihin, doon nakita natin na yung babae pala simbolo ng Hebrew race. So, we have proven that by the grace of the Lord. And then, ang red dragon, maliwanag naman doon, na si Satanas po yon. At gusto niyang silain, patayin yung isisilang na sanggol. At ang sanggol na yon ay si Jesus Christ. Unang hindi siya manalo, hindi niya napatay ang Panginoong Jesucristo, then of course, gusto niyang diradahan itong Hebrew Israelites. At tunay naman po yan sa history. Di po ba? Sino ang gustong pumatay noon sa Panginoong Jesucristo? Si Herodes, an Idumean. So hindi ito siya Hudyo. Sino nagpahirap sa mga Hudyo during that time? Of course, ang Roma. And that is, of course, the Roman Empire. And then, so on and so forth, pakita natin ito. Ngayon, the 7 heads are 7 kings in their respected kingdom or nation na ginamit ni Satanas para lupigin, para i-persecute itong mga Hebrew people. At tiningnan din natin ito sa history. Kasi maliwanag naman doon sa Revelation chapter 12 na pinagbalingan ng puot ng dragon yung tribo, bali yung babae. At nirescue nga yun, binigyan ng 2 pakpak na nakalipad siya doon sa wilderness, sabi doon sa verse 13. So, yun naman sabi ko sa inyo, may symbolical doon. And then, when you compare that sa history, makikita natin na, oo nga, nangyayari nga. Ganun na. Ganun. So, ang napatunayan din natin, ang present location ng majority ng mga Hebrew Israelites ngayon, sa kasalukuyan, ang presenting lokasyon nila ay nasa parte ng Africa, especially in Ethiopia. Hindi naman lahat ng parte ng Africa. Particularly, Ethiopia. Marami pala dyan ang mga Hebrew Israelites. At sa panahong ito mga kapatid, iba na, moderno na kasi ang panahon ngayon eh. Para sa halimbawa, ako, kung may pagkakataon na magpa-check ako ng DNA ko, pwedeng alamin sa pamagitan ng technology na yan, kung ilang porsyento halimbawa ang nasa DNA ko na lahi ng kung sinong rasa, lahi. Halimbawa, Negrito, o gano'n. So, makikita doon. Ngayon, itong mga Hebrew Israelites na nasa Africa, ay some of them ay talagang 100% sigurado sila, hindi lang dahil alam nila yung tradisyon, hindi lang na alam talaga nila na sila ay mga Hebrew people, kundi magpa-test nga sila sa DNA nila, talagang Hebrew people sila. Ewan ko kung i-testing natin itong mga nag-ukupa ngayon sa Israel kung makapasayan sila. Dahil dito sa Isaiah chapter 11, verse 11, at sa Zephaniah chapter 3, verse 10, at mayroon pang iba na parte sa salita ng Panginoon. Pero itong dalawa, pinag-aralan natin, this is about the remnants na kukunin ng Panginoon mula dyan sa Ethiopia, beyond the rivers of Ethiopia. And then binanggit pa dyan ang ibang mga parte ng Africa, na kung saan nandoon ang mga Hebrew Israelites na kukunin, ibabalik ng Panginoon sa lupang pangako. Kasi yun nga, na-display sila, pinaalis sila doon during the time ng
70 AD Jerusalem siege na kung saan talagang ang Roman Empire sa pamumuno ni General Titus, sinira po yung Jerusalem. Mababasa ninyo yan, nasa history kasi yan eh. And then, sometime in 16th century, nagkaroon itong transatlantic slave trade. Ang mga Africans at karamihan mga Hebrew Israelites, dinala dyan sa Amerika, dinala dyan sa Europe, at sila nga ang nag-build nitong Europe. And so, alam natin mga kapatid na history ito. Ngayon, so pag dumating na yung pagsisisi ng mga Hebrew Israelites, sabi ng Deuteronomy chapter 30, ibabalik sila ng Panginoon. So ang kondisyon para maibalik sila, kailangang magsisi sila at talagang magtiwala sila sa Panginoon. Iwanan nila ang kanilang mga pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa madaling salita. So, there was also, napag-aralan natin itong Berlin Conference. The Conference of Berlin, November 15, 1884 to February 26, 1885. At doon sa meeting na yun, mga kapatid, pinag-usapan nila kung paano i-colonize ang Africa. And by the way, kasama doon ang Russia. Pero sa actual na napag-colonize, hindi po sumama ang Russia. Kaya walang colony ang Russia sa Africa hanggang ngayon. So ang may colony ngayon ay itong 7 mga bansa. Itong 7 bansa, ito ngayon may colony diyan sa Africa. Itong Belgium, Britain, Germany, Italy, Portugal, Spain, and France. So ito naman, baka ito na nga ang 7 heads. Dahil kung titingnan mo, ito, parte ito ng Roman Empire at wala namang nag-persecute na iba sa mga Hebrew Israelites, especially in the last days, kundi itong Roman Empire. Okay? And so, ito na nga ang 7 heads na in-identify at sabihin natin bakit wala dyan ang Amerika. Ang Amerika kasi wala pa noon during that time ng colonization. Oo, wala pa noon. Bali, nagbi-build pa lang sila. So, part yan ng Great Britain. And of course, alam naman natin, 84% ng mga Amerikano, British po yun. So, kasali pa rin sila dito sa Britain. Okay, so ngayon, pinag-aralan natin ito, and then dumating tayo doon sa Daniel chapter 2, and then we discuss a little bit on yung estatwa, yung image na nakita ni Nebuchadnezzar, hinulaan ni Daniel, at yun pala ay mga kingdoms na darating, and then of course, na-identify natin yon sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Yung Babylon, sumunod yung Medo-Persian, pagkatapos yung Grecian Empire, and then later on, ito ng Roman Empire. Now, alam naman natin, hindi naman nawala na parang natalo ang Roman Empire. Nag-disintegrate lang yon. And then, of course, sinubaybay natin ito at nakita natin dumating ito si Antiochus IV, Epiphanes, na kung saan sinakop niya itong Israel o Palestine o ang Jerusalem at doon ginawa niya ang nakakapangilabot na ginawa doon sa nag-offer siya ng baboy. So kasuklam-suklam yun sa mga Israelita. Kaya nga, tinawag yun abomination of desolation. And hula ito ni Daniel, then ang Panginoong Jesucristo, pagbasa mo sa Matthew 24, sinasabi rin ito ng Panginoon na pag nakita na ninyo itong abomination of desolation. Now, we have proven by the grace of the Lord na ito si Antiochus Epiphanes, type lang ito. A prototype of the coming Antikristo. Hindi naman kasi si Antiochus Epiphanes, hindi naman talaga niya sinabi na Diyos siya, hindi siya nag-declare na Diyos siya. Pero, nahula doon sa Daniel, nagkaroon ng shift doon from verse 35, na makita natin na ang darating na Antikristo, which is the type or the antitype of Epiphanes or ni Antiochus, ay ipoproclaim niya ang kanyang sarili na Diyos.
i-offer niya hindi na baboy ang kanyang sarili na mismo. At yun ang sinasabi na abomination of desolation. Now, also, nalaman din natin sa Luke 21 verse 24 na itong Jerusalem will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations. So, nangyari na nga ito, 70 AD. Sabi ko sa inyo, mayroong tinatawag the law of double reference. And then Jerusalem will be trampled or trodden upon by Gentiles. Kailan ito nangyari? Hindi lang sa panahon ni Antiochus Epiphanes, kundi mayroong very significant event sometime in 1948. Of course, na-establish na nga dyan ang State of Israel. And then, hanggang matitigil daw yung trampling of Jerusalem by the Gentiles hanggang sa kapanahunan na matapos na ang times of the Gentiles. So, ibig sabihin, mga kapatid, at present, Jerusalem is being trampled by Gentiles. Sa susunod, alamin natin kung saan galing itong mga nag-okupan niyan sa Israel. So, susunod, biyaya ng Panginoon. So, after the Antichrist have occupied the land of Israel, he will move to destroy the Hebrew Israelites in some parts of Africa. Dito naman ito sa Daniel, binasa na natin ito, gin-review lang natin ng konti. Daniel 11:42, he shall stretch out his hand against the countries. Meaning, pag naokupa na itong land, pagdating ng Antikristo, siyempre, rapture na muna. Pagkatapos ng rapture, i-occupy niya itong land of Israel. Walang resistance yan. Kukunin na yung lupain na yon, gagawin niyang sentro ng pamumuno. He will declare himself as God. And then, he will start moving, attacking again the Hebrew Israelites. He shall stretch out his hand against the countries and the land of Egypt. May mga Israelites dyan sa Egypt. Egypt shall not escape. He shall have power over the treasures of gold and silver and over all the precious things of Egypt. Also the Libyans and Ethiopians shall follow at his heels. Kung naalala ninyo mga kapatid, ito si Gaddafi, naalala ninyo, ay pinabagsak din to si Gaddafi. At kung mayroon kayo ng history, noon pinagsubaybayan ko ito, Gaddafi, mga kapatid, maganda ang adikain yan. In fact, siya nga ang tumulong sa bansa natin sometime sa time ni Marcos. Isa siya sa mga tumulong sa pag-build ng road dyan sa, I think, in Bukidnon or in Mindanao. So, pero ito nga, si Gaddafi, pinabagsak na ito. And then, ito, tingnan nyo, he shall have power over the treasures of gold and silver and over all the precious things of Egypt. Also, the Libyans and Ethiopians shall follow at his heels. Ibig sabihin, talagang ipipersecute na itong lugar na ito, ang mga tao dito. Ngayon, mayroong dalawang bansa, two nations, one from the east and one from the north, na tutulong dito sa mga Hebrew Israelites. In fact, matatakot ang Antikristo by this time. Okay, so tingnan natin ito sa Daniel 11:44. But news from the east and the north shall trouble him. Therefore, he shall go out with great fury to destroy and annihilate many. So, ano itong news from the east at from the north? Na matatakot ang Antikristo dahil mayroong labanan nga Mayroong labanan. So, ito na kaya itong dalawang bansa ngayon na tumutulong sa Africa? Gusto natin alamin yon, Okay, so simula tayo sa sino kaya itong dalawang bansa? Especially sa current events natin ngayon na tumutulong. Okay? Ito, tingnan ninyo. Russia from the north. Ang Russia. Tingnan po ninyo ang balita. Ito sa bbc.com ito makita ninyo. That was October 23, 2019. Last year lang po ito. Russia-Africa Summit. What's behind Moscow's push into the continent? At kung ipagpatuloy nyo ang pagbabasa niyan, ito ang sabi. Sabi ni Putin, Vladimir Putin, we do not impose our views respecting the principles of African solutions to African problems proposed by the Africans themselves.
sabi ni Putin. Then, ang intention nila, ito naman, inisa-isa ang intention. It's clear Moscow sees its presence in Africa in very broad terms, building on ties from Soviet times. In an interview with the Russian TASS state news agency in advance of this week's summit, President Putin said Russian-African relations are on the up and he spoke about offering political and diplomatic support. So, yun ang ino-offer nila, political at saka diplomatic support. Defense and security help. Tutulong sa Africa sa matter ng defense. Then sa security. Ano kaya ang alam ni Russia? Baka alam ni Russia na talagang ito, nagbabalak na naman itong seven heads na lusubin itong Africa. Kanina may tumawag nga sa akin, yung isa sa mga viewers natin, at sabi sa akin, baka yun yung low cost, ang low cost na tumira sa parte ng Ethiopia at nalimutan ko na yung mga nasa doon sa bansa sa Africa na tinira nung billions of low cost ata yun. Yung bago ng ng COVID-19 or parang sunudan lang po sila. At sabi niya sa akin, baka galing pa rin yun sa atake nila na tirahin na yun ang Africa. Kasi kung alam niyo kung mayroong tinatawag ngayon genetic editing, kung mayroong kayong pagkakataon, i-research ninyo ang genetic editing, na pwedeng mag-reproduce. Pwedeng mag-reproduce. Halimbawa, kung gusto mag-reproduce ng low cost, seconds lang, maraming i-reproduce na low cost. Of the same kind. I don't know kung yun ang nangyari. Pero yun naman, baka totoo nga yung sinasabi niya sa akin kanina. So, ito ang mga planong itulong, defense and security help, economic assistance, at ito'y ginagawa na ngayon ng Russia sa Africa. Tinutulungan talaga na sa ekonomiya. Disease control advice, then humanitarian relief assistance, educational and vocational training. So lahat ito, tulong mula sa Russia dito sa Africa, particularly ang Ethiopia. So, ano naman ang reaksyon ng iba? Sabi dito, Russia has been boosting its political contacts in the region. So, lalong lumalago, lalong lumalakas ang political contacts nila in the region. With 12 African heads of state visiting Moscow since 2015, 6 of them in 2018 alone. And its ambitions have prompted some concern in key Western powers. They are being outplayed by Moscow. So, medyo na-troubled itong Western powers. Sino itong Western powers? Alam niyo yon, kasama doon ng seven heads. Na-trouble sila. Kasi ang Africa, tinutulungan ng Russia. Bakit naman sila ma-trouble? Parang eksakto doon sa, doon sa Daniel chapter 11 verse 44. Tapos, so last year, ang former US National Security Advisor, si John Bolton, announced a new US strategy for Africa, partly aimed at countering both China and Russia. Gumawa sila ng bagong strategy. Ang US Secretary daw nag-announce na gawa ng bagong strategy sa Africa para labanan yung ginagawa ng Russia na pagtulong at ng China. Ika-counter nila yon. Nagtataka rin ako nang mabasa ko ito. Bakit? Ayaw ba nilang matulungan yung mga Africans? Bakit? So, yun, medyo pala isipan yun. So, pagbasa mo sa Daniel 11:44, parang ganun na ang nangyayari. Di po ba? Parang ganun ang nangyayari. Especially, sa atin naman mga kapatid, kung titingnan ninyo, yung halos lahat ng sanlibutan, kung mayroong iniisip sila na, o parang, anong tawag dito, binabansagan nila ng mga terorista,
itong komunista na bansa, ang Russia at ang China. Yon, parang sabi yan, mga komunista, mga terorista yan. Oo. Kaya yun ang sinasalo din ng karamihan ng mga tao. Pero maya-maya may babasahin ako sa inyo. Nasabi dito sa news na ito, however, a recent editorial in the Washington Post talk of Russia's aggressively seeking deals and security relationships, while U.S. influence in the continent continued to decline. Now, bago lang ito, sabi ng Washington Post, ang Russia daw, agresibo talaga sa pagkakaroon ng security relationship doon sa Africa. Tapos, ang influensya daw ng Estados Unidos doon sa Africa, patuloy na bumabagsak ang influensya nila. Meaning, walang tiwala ng Africa sa kanila. Ha? So, tingnan nyo mga developments na ito, mga kapatid. Ha? Kasi ang Biblia, hindi yan magkakamali. Sabi ko sa inyo, hindi magkakamali ang Biblia. At kung titingnan natin ang history, dapat alamin din natin ang history, and then ang kasalukuyang panahon, para at least makita natin kung yung mga sinasabi sa Biblia nagaganap nga sa ating kasalukuyang panahon. Ha? O, yun nga. Yun ang most probable na talagang interpretasyon yan. Now, what about China? Binanggit kanina yung China. Saan ang location ng China? From the east. So, nation from the east, nation from the north, magkukos ng trouble sa Antikristo. Bakit? Kasi malaking bansa din ito at mga powerful na bansa ito. Lalo pa sa ating kasalukuyang panahon ngayon. Ha? Powerful. Ang Russia at ang China. Ay, kaya nga mabuti na nag-align ang Pilipinas dito eh. Ha? Totoo po yan, sabihin ko sa inyo. Wala kasi ng prophecy sa Bible eh. Kung basahin nyo, wala ng prophecy sa Bible na makukonquer ang east part ng mundo. May prophecy na kings of the east magmamarcha yan papunta doon sa Jerusalem para makipaglaban. That is Revelation chapter 16. Pero tingnan natin itong China from the east. Okay? Why Africa loves China? Okay, bakit daw mahal ng Africa ang mga Chino? Itong sabi dito. Contrary, and by the way, January 6, 2019 ito, by Mihari Tadil Maro. Sabi dito, contrary to what the West believes, Africans do not see themselves as victims of Chinese economic exploitation. Kontra daw sa sinasabi ng mga Westerners, yung itong Europeans, kasama ng Amerika, hindi naniniwala daw ang mga Afrikano na sila biktima ng mga pag-aapi ng mga Chinese sa pamagitan ng ekonomiya. So, they said that differently. Ito nga, makikita nyo dyan, ang presidente ng China at ang mga leaders ng Africa ay nagkaroon sila ng pag-uusap. Okay? Then dito, at the September 2018 Forum on China-Africa Cooperation, that is FOCAC in Beijing, African Union Chairperson and Rwandan President Paul Kagame lauded the Chinese aid and investment strategy in Africa as a source of deep transformation. Makita nyo, pinupuri nila yung China eh. Dahil nga dito sa pagtulong ng China sa Africa. Kagame argued that the cooperation between China and Africa is based on mutual respect and is for the benefit of both partners. So, tulungan talaga ito. Parang magkapatid na nagtutulungan. Ha? Hindi yun tutulungan ka kuno ng kaliwang kamay, pero i-exploit ka ng kanang kamay. Grabe, ano? Tutulungan tayo ng ganito, magbibigay ng ganito, pero ubusin yung natural resources natin. Hindi ganon. Ang nakikita ng Africa, tinutulungan talaga sila ng China
at parehas magbebenepisyo ang dalawa. Then sabi dito, this sentiment is perhaps shared by most African heads of states and government if their attendance of the summit is anything to go by. Okay, so lahat ito daw ng mga leaders na ito na sumasang-ayon doon. Africa sees China differently than the West. Itong balita dito. The China-Africa relationship is currently being interpreted through two diametrically opposed perception, ang Western at saka itong mga Chinese. The first of the two is xenophobic one, meaning yung mga takot, kalaban palagi, prejudice sa China. Pag nakarinig ng China, galit agad sila. Kaya nga mayroon tayong pag sinabi, made in China, ang isip natin, mga peke o kaya mga mahinang klase. Pero I have a friend, mga kapatid. I have a friend. Aywan ko kung nakikinig sa akin ngayon, si Sir Bane. I have a friend from Jensan na siya mismo napunta doon sa China. Doon pala, kung bibili ka, mayroong 3-4 na klase. Depende sa pundo mo. Kung ang pundo mo yung gusto mo pinakamahina lang talaga, mayroon silang klase na gano'n. Pero yung pinakamagaling, mahal din yon. Pinakamagaling. Ganon. So, hindi naman lahat ng gawang China ay talagang mga madaling masira, sabi nila. Pero yun nga, mayroong perception na ganyan ang tao eh. Parang agad-agad may prejudice pag sinasabi China. Yun ang ibig sabihin ng xenophobic. Mostly adopted in the West. Galing daw ito sa Western countries. For instance, in a recent policy briefing at the Heritage Foundation, U.S. National Security Advisor John Bolton criticized China's actions in Africa. Hindi lang na-criticize na yun ang Russia, pati ang China. Grabe, no? So, nagtataka nga tayo eh. Nagtataka nga tayo, bakit ganon? Baka ito na nga ang Daniel 11:44. Natotrouble sila because of the presence of these two nations from the east and from the north. And then sabi dito, and claim the continent has fallen victim to Beijing's new colonialism. Para bagang naawa sila sa Africa dahil yun, nahulog sila sa bagong pamamaraan daw ng colonialism. Sige nga, basahin yung history. Basahin yung history kung mayroong istorya na ang China ay nag-colonize ng kung sinong bansa dyan. Basahin nyo. China used bribe, sabi ni Advisor Bolton. Opaque agreements and the strategic use of debt to hold states in Africa captive to Beijing's wishes and demands, Bolton said. Para daw pain. Para pag ikaw ay nag-utang, pautangin ka, and then maya-maya hawa ka na niya. Baka na, aywan kung ano katotoo nito. According to the proponent of this narrative, China is a savior, a trustworthy ally of Africa. Ito naman ang isang perception. Okay? According to the proponents of this narrative, China is a savior. Sa tingin ng mga Africans, ang China, tagapagligtas nila. Of course, hindi naman na tagapagligtas papunta sa langit, kundi ally, kakampi nila. Meaning, may perception ng mga Africans na bibiradahan na naman kami. May kakampi sa amin. Sinong kakampi sa kanila? Ito na nga ang Russia at ang isa ay Africa, or rather China. So they view China, a country that does not have a history of colonial aspirations in Africa. Oo nga naman. Sige, basahan nga ninyo ako. Wala po talaga. Ang nag-colonize sa Africa, tandaan po ninyo, balik-balikan ko yan sa inyo, ang nag-colonize yan, galing yan sa Western countries. European nations po yun. Maliwanag yan sa history. Kaya lang, medyo hindi naman tayo sanay na magbasa. Sabi nga ng isang writer, he who does not take heed of history will repeat the mistakes of it. Diba? Kaya nga, sabi ko sa mga anak ko, read history. Learn those things that are good and do it. But then, those that are bad, do not do it. Ganun lang yun. Di ba?
So it's good to learn history. They view China a country that does not have a history of colonial aspirations in Africa as a partner which could provide much needed funding without any string attached. Walang string attached, walang lastiko. Ito daw ang ugali ng China. Tumutulong, nagpapahiram ng pundo para lumago yung negosyo mo. Walang lastiko yan. Walang pain. Sabi ng mga Africans. Okay? They also believe Beijing understands and respects Africa's priorities. So makita nyo yun? So, ibang pananaw ng mga Africans na silang tinutulungan eh. Tapos, ibang pananaw nila sa mga taga-China at sa Russia. Sa kanila, mga tunay na kaibigan ito. Pero, ang sabi naman ng Estados Unidos at ng ibang mga European countries, nako, bibitagin kayo niyan. Parang ganon. Pero alam natin mga kapatid, sa real history, tingnan po ninyo kung sino ang nag-exploit, sino ang anong tawag dito sa exploit? Ang talagang kung sa ano pa, sa isang salita pa, nag-plunder. Grabe, ano? To exploit is to plunder. Parang sinamantalahan mo. Parang ganon. Na pinagsamantalahan ang African continent. Sino? According to history. Hindi po ang mga Chinese, hindi po ang mga Russians. Europeans po yon. Okay? So they also believe Beijing understands and respects Africa's priorities. Moreover, China has a reputation among African countries for being an actor that respects other cultures and states. This view is widely held by many African heads of state. So ito mga kapatid, news ito. Hindi ko ito pananaw. Hindi ko ito pananaw. News po ito na tinitingnan lang natin, binabasa natin sa inyo at pinapakita ko sa inyo na parang nagtutugma na ito dito sa Daniel 11:44 na kung saan lulusubin muli ng Antikristo pag nahawakan na yung itong land of Israel, na-conquer na yan, na-okupa na yan, then kasama nitong mga Western countries, yung dragon na mayroong 7 ulo, then lulusubin uli ang Africa. But then, ito na nga, mayroong 2 kakampi sa kanila. Sino naman kayang pwedeng lumaban kung tingnan mo sa labanan ngayon, sino kayang pwedeng lumaban na medyo may panlaban talaga? Itong 2, Russia and China. Kaya matatakot daw ito, matrouble itong Antikristo eh. Ganon. Okay, sige. Ngayon, itong tanong ko sa inyo ngayon, baka sa susunod pag-aralan na rin natin ito. Is China and Russia the 2 witnesses mentioned in Zechariah chapter 4 and then Revelation chapter 11? Baka ito kaya ang witnesses. Sabi doon sa Zechariah chapter 4, ito yung 2 olive trees na kung saan ang oil nila, may pipe doon na dumadaloy papunta doon sa lampstand. Ang lampstand symbolizes the nation Israel. Alam naman natin yon, the candlesticks ngayon. So, bali, ito ang 2 olive trees. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. And then, of course, tumutulong sila. Tutulungan nila na magliwanag muli ang witness ng mga Hebrew Israelites. Ito na kaya ang China at ang Russia? Baka nga. Di ba? Tingnan natin si Zechariah chapter 4. Verse 2. And he said to me, what do you see? Sabi ng ni Zechariah. Sabi ng anghel sa kanya, what do you see? So I said, I am looking and there is a lampstand of solid gold with a bowl on top of it, and on the stand 7 lamps with 7 pipes to the 7 lamps. And then pagdating mo sa verse 3, 2 olive trees are by it, one at the right of the bowl and the other at its left. So nakita nyo, may 2 olive tree. And then doon yung bowl, umaagos doon ang oil from olive trees. So, again, symbolical pa rin ito. Pero, siyempre, ang simbolo, mayroong pinupokus yan. Ang focus niyan is, sino itong lampstand? Israelite yun. Yun ang light of the world, ika nga sabi ng Panginoon.
You're the light of the world. Ang kausap niya doon by that time, mga Hebrew Israelites yun, of course. In a sense, tayo rin, ganun din tayo, light of the world. Pero as far as pagdating ng rapture, wala naman ng ibang light dito. Ang gagamitin ito, mga Hebrew Israelites, di ba? So, 2 olive trees are by it, one at the right of the bowl, and the other at its left. So, ito na nga kaya sila, ang China at ang Russia, na siyang tumutulong ngayon sa Hebrew Israelites. At sa pagtulong nila, liliwanag itong witness ng Hebrew Israelites. At baka, maging Christian na rin na bansa ang Russia at ang China. Who knows? Hindi natin alam. Di ba? Baka. Then, of course, tingnan natin ang Revelation chapter 11, verse 3. Sabi dito, "And I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth." Bilangin mo yung 1,260 days, that is for 3.5 years, that is 42 months. Eksakto pa rin doon sa pagtulong na sinasabi doon sa Revelation chapter 12, na pagtulong na o pag-ingat ng Hebrew woman o Hebrew Israelite, yung babae, for 3.5 years. Okay? And pagdating mo sa verse 4, these are the 2 olive trees. Sa principle ng tinatawag interpretation, the science of interpretation, very important ang pag-compare, mga kapatid, ng verse from another verse. Okay? So ito, may sinasabi dito, these are the 2 olive trees and the 2 lampstands standing before the God of the earth. Ito na nga kaya. China and Russia ang tutulong sa mga Hebrew Israelites. So nakikita natin sa kasalukuyang panahon, the current events, yun ang tumutulong. At yun naman ang takot o kinakatakutan nitong mga Westerners. Ewan ko, bakit takot sila? Bakit galit sila? Hindi ko alam. Pero, Daniel 11:44, nagsabi doon, the Antichrist will be troubled. O kaya itong, the coming Antichrist will be troubled. Okay? So, chapter 12, verse 14, ito naman, last na verse ko ito sa inyo. But the woman was given 2 wings. 2 wings, symbolical pa rin ito. No? Ito ang tutulong para makalipad ang babae. Sabi dito, the woman was given 2 wings of a great eagle that she might fly into the wilderness to her place where she is nourished for a time and times and half a time from the presence of the serpent. So, makakatakas siya dito sa Antikristo o sa dragon. Okay? Makatakas siya. And then, iingatan siya doon for a time and times and half a time. That's 3.5 years pa rin. So, mga kapatid, Bible prophecy po ito. At sabi ko nga sa inyo, while we can know some substantial truths, but we will not be saying, I'll not be saying na dogmatic ako sa mga bagay na ito. I'm not saying that. I'm trying to tell you, I want to learn, I want to understand in the light of history, in the light of what the Bible is saying. Kasi alam ko po, anumang sinabi dyan sa salita ng Panginoon, anumang sinabi dyan, it will come to pass. Sabi pa nga ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang ibig sabihin, magkakatotoo ang lahat ng inihula dyan sa salita ng Panginoon. Isa sa inihula dyan ng Panginoon, of course, alam natin yon, mga kapatid, na mangyayari yung pagdating po ng Panginoon para kunin ang mga mananampalataya. Sabi yan ng Panginoon, I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. So, He's coming again. Nakahanda ka ba? Kung ang tinitiwalaan mo relihiyon, nako, hindi ka handa, kaibigan. Ang tinitiwalaan mong sarili mong magagawa, hindi ka handa. Kailangan kang magsisi dahil hindi ka tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Magagalit ka siguro sa akin. Sasabihin mo siguro sa akin, hindi. Nagluluhod-luhod pa nga ako sa Santo Cristo. Nagpapasan pa ako ng cross. It doesn't matter to me. Pero ang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, yung mga tao, na matapos makarinig ng Ebanghelyo, nakita nilang kanilang sarili na mga masasama, katulad ko rin,
nakita rin nila sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Banal na Espiritu sa kanilang puso ang pag-ibig ng Diyos na doon na-display, maximum display of His grace doon sa krus ng Kalbaryo. Na si Kristo na walang kasalanan, siya po nagbayad ng ating kasalanan, tapos na. Kaya't nang lumapit ang mga taong ito, direkta kay Kristo, tumawag, Panginoon, iligtas mo kami ng mga makasalanan. Ang mga taong ito, linigtas ng Panginoon. Ito ang mga taong nakahanda sa anumang darating kung dumating na ang Panginoon. Ito ang mga taong kukunin ng Panginoon. Hindi dahil membro ng kung anong relihiyon, simbahan, o iglesia dyan. Hindi. Ang totoo sabihin ko sa inyo. Kinig kayong maigi. Lalo pa siguro may mga baptist nga nakikinig. Naniniwala ako maraming mga members pa ng mga baptist. I'm a Baptist. I'm a fundamental Baptist from head to foot. Pero marami, I believe, hindi tunay siguro. I'm not saying na ako lang tunay, pero I warn you, baka ang iba sa inyo, nagtago lang dyan sa cloak ng pangalan ng Baptist. So, tandaan ninyo, ang nag-iisang tagapagligtas, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Yung magnanakaw sa cross, linigtas po ito. Hindi ito nag-anib sa anumang reliyon, simbahan o iglesia. Only Jesus.